Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 47. Oh my God! Ito talaga si G. Crawford. Panipik. Ang ibang mga binata at kababaihan ay biglang nakilala si Gerald sa isang solong sulyap. Lahat ay kinakabahan at nalilito sa oras na ito. Ginoo Crawford, ano pinagsasabi mo, kapatid Aidan? Malinaw na, pulubi iyon. Sigurado ka ba? Panipik. Sampal. Ang binata na nakasuot ng puti ay walang iba kundi si Aidan. Nang makita niya ang mga binata na tumatawag kay Gerald na isang pulubi, binigyan niya siya agad ng sampal sa mukha. Damn it! Sino ang tinawag mong pulubi? Pagod ka na bang? Mabuhay! Panipik. Tinakpan ng mga binata ang kanyang mukha ng kanyang kamay nang may pinahirapan na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil narito si G. Crawford, dapat ba tayong pumunta at kamustahin siya, kapatid Aidan? Marami sa mga kabataang lalaki ang nagsalita sa oras na ito. Si Gerald ay isa sa mga malaking boss sa likod ng buong Mayberry Commercial Street at ang lakas ng pamilyang Crawford ay higit na hindi maisip. Kung sino ang maaaring maging pamilyar kay Gerald, ay tiyak na makakapagtaas ng langit at ang taong iyon ay hindi mapapagod para sa anumang mga mapagkukunan sa buhay na ito. Bukod dito, si Gerald ay naging boss din ni Aidan at ng kanyang pamilya. Siya ay hindi kapanipaniwala. Sandali lang, parang may mali. Panipik. Nanatiling kalmado si Aidan habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Sa gitna ng banquet hall, nakita niya si Gerald na nakatayo mag-isa sa gitna ng banquet hall at ang ilan sa mga batang babae na nakaupo sa mesa sa tabi niya ay pawang tumatawa sa kanya sa oras na ito. Bigla itong naging malinaw sa kanya. Ito ay dahil naintindihan na ni Aidan ang sitwasyon ni Gerald nang ibalik siya nito sa campus kahapon. Hindi pa isiniwalat ni Gerald ang kanyang pagkakakilanlan. Alam ito ni Aidan sapagkat si Gerald ay hindi gaanong magpakumbaba at mababa ang susi kung naihayag na niya ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang mga kaibigan at kamag-aral. Bukod dito, kung ang kanyang pagkakakilanlan ay nalantad na, tiyak na mayroong isang bilang ng mga tanod na nagpoprotekta sa pagpasok at paglabas ng universidad. Higit sa lahat, hindi na ipinagpatuloy ni Gerald ang pag-aaral sa Mayberry University. Kung sumugod sila roon ngayon, tiyak na ilalantad nila ang pagkakakilanlan ni Gerald at walang alinlangan na maglalagay ito ng maraming pansin kay Gerald. Bukod dito, maaari silang maging sanhi ng maraming hindi inaasahang kaguluhan kay Gerald. Sa oras na iyon, sinasaksak lamang niya ang kanyang paa sa paa. Ang ama ni Aidan ay lubos na sanay sa pagbabasa at paghawak ng mga tao at mahirap na sitwasyon at si Aidan ay hindi rin masama rito. Ay hindi, kapatid Aidan. Ito ay tila na parang si G. Crawford ay nabibiro ng mga scumbag na iyon. Ito ang ating pagkakataon na humakbang at tulungan siya. Hindi naman tayo dapat umupo lang dito at panuurin silang pinagtatawanan siya, di ba? Nag-aalalang sinabi ng isa sa mga pangalawang henerasyong mayamang anak. Siyempre hindi. Gayunpaman, dapat mong tandaan ang lahat na hindi mo dapat ilantad ang tunay na pagkatao ni G. Crawford. Tungkol sa kung ano ang susunod na dapat nating gawin, lahat kayo ay sundin lamang ang mga yapak. Panipik. Mayroon ng plano si Aidan at mabilis niyang sinabi sa kanyang grupo ng mga kaibigan ang lahat ng nalalaman. Matapos matuklasan ang katotohanan, ang grupo ng mga tao ay nag-alsa ng malaking kalinga. Kung tutuusin, kung sumugod sila kanina kay Gerald, ilantad na sana nila ang kanyang pagkatao. Tungkol kay Gerald, naghahanda na siya upang umalis kaagad. Kung sa bagay, nakakaramdam na siya ng sobrang hiya dahil lahat ay nakatingin sa kanya. Sa makatuwid, siya ay lumingon habang siya ay naghahanda na umalis sa banquet hall. Kaibigan, mangyaring manatili. Si Aidan at ang kanyang pangkat ng mga kaibigan ay biglang tumayo. Sa oras na ito at ang lahat ay tumingin kay Aidan sa oras na ito. Kaibigan, kung hindi mo alintana, bakit hindi ka lumapit dito para uminom? Opo, kaibigan ko. Halika dito at samahan kaming uminom. Mayroon kaming dagdag na upuan dito. Panipik. Sa oras na ito, ang lahat ng mga tao kasama si Aidan na bahagi ng mayamang pangalawang henerasyon ay tumayo din sa oras na ito, at
Ang isa sa kanila ay lumalabas din sa malamig na pawis. Ha! Anong nangyayari? Ang batang boss ng Imperial Treasure Pavilion, si G. Aidan, ay talagang inaanyayahan ng pulubi na ito sa kanyang mesa. Oo, bukod dito, si G. Aidan at ang natitirang mga kabataang lalaki at kababaihan na nakaupo sa mesa na iyon ay kumakatawan sa siyam. Nakataas-taas ang mga negosyo sa Mayberry Commercial Street. Ang mga ito ay napakamarangal na mga katayuan. Panipi, bukod kay Aidan mula sa pamilyang Baker, maging si Miss Elena. Mula sa pamilyang Larson ay nakaupo rin sa mesang iyon ngayon. Ito, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Ang pamilyang Baker, ang pamilya Larson, at maging ang pamilyang Fisher, na dating namamahala sa Grand Marshal Restaurant, ay nagsimula ng buong negosyo sa Mayberry Commercial Street at ito ang naging malaking kita. Malapit silang lahat kay Zack. Ang bawat isa sa mga kabataang kalalakihan at kababaihan ay napaka-nakikilala. Ang lihim na mayamang tao Kabanata 48. Sa katunayan, sina Savia, Yuri, Alice, at lahat ay nagulat sa sandaling ito. Malinaw na narinig na nila kung sino ang mga kabataan na nakaupo sa mesang iyon, ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataong makilala sila. Laking gulat nila na yayain talaga ng mga taong iyon si Gerald na umupo sa kanila. Sa oras na ito, nagulat din si Gerald na nandito sina Aidan, Elena at ang kanilang mga kaibigan sa pambungad na seremonya ngayong gabi. Hindi niya binigyang pansin ang lahat ng iba pang mga panauhin kanina. Gayunpaman, bigla niyang narinig ang kanilang imbitasyon ngayon. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili at alam niya na kung lalabas siya ng banquet hall ngayon, siguradong may isip ng lahat na talagang pumunta siya rito upang humingi ng pagkain. Sa makatuwid, naramdaman niya na mas makakabuti para sa kanya na tanggapin ang paanyaya at tumungo upang umupo kasama si Aidan at ang natitirang mga kabataan sa halip. Hindi bababasa, magagawa niyang maisara ang mga tumingin sa kanya ng ilang sandali. Tumango agad si Gerald. Sige. Pagkatapos nito, lumakad si Gerald patungo sa harap ng banquet hall, hakbang-hakbang sa ilalim ng pagtataka ng lahat bago siya tuluyang umupo sa walang laman na upuan sa pagitan nina Elena at Aidan. Walang kahihiyan. Hindi niya talaga alam ang sarili niyang lugar. Siya talaga ang naglakas loob na umupo sa parehong mesa kasama sila. Hindi ba niya alam ang sarili niyang katayuan? Panipi. Bukod dito, nakaupo siya malapit sa Diyosa namin, Elena. Maraming iba pang mga pangalawang henerasyon na mayamang anak na puno ng inggit at puot sa oras na ito. Sina Alice, Yuri, Savia at ang natitirang pangkat ay tumingin din kay Quinton na gulat bago nila tinanong kung ano ang eksaktong nangyayari. Labis silang hindi nasisiyahan na si Gerald ay kasalukuyang nakaupo kasama ang mga kabataan. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mesa ay inilagay sa isa sa mga pinaka-prestihiyosong posisyon, hanggang sa harap ng entablado, samantalang ang kanilang mesa ay nasa gitna lamang ng banquet hall. Kaya, kung may nag-anyaya sa iyo na umupo sa mesa, kailangan mo bang tanggapin ang paanyaya? Lalong hindi komportable ang naramdaman ni Quinton sapagkat siya talaga ang pangunahing tauhan at siya ang dapat na pagtuunan ng pansin ng lahat ngayong gabi. Sa makatuwid, lumakad si Quinton kay Aidan at sa natitirang mga kabataan bago niya sinabi, Mr. Aidan, ano ang ibig mong sabihin? Dito, paano ang lalaking ito ay maaaring umupo sa mesa na ito? Panipi, bakit hindi siya makaupo sa mesang ito? Kung ang kaibigan natin na ito ay hindi pinapayagan na umupo dito, lahat kami ay aalis din. Panipi, ngumuso si Aidan bago siya direktang tumayo. Sa karamihan ng mga tao, ang ilan sa mga boss na nagtatrabaho malapit at para sa pamilya ni Aidan ay tumayo din sa oras na ito. Kung nagpa siya si Aidan na umalis, kung gayon natural, susundan din nila ang kanyang mga yapak at agad na aalis sa banquet hall. Ito, ang ekspresyon ng mukha ni Quinton ay sobrang pangit. Ito ang pambungad na seremonya para sa Grand Marshal Restaurant na kinukuha nila ngayon at alam niyang hindi niya kayang saktan ang pamilya Baker. Gayunpaman, hindi talaga maintindihan ni Quinton kung bakit ang karaniwang mayabang na Aidan ay magiging magalang kay Gerald. Siyempre pwede siyang umupo dito.
Dahil nagsalita ka na, G. Aiden, kung gayon natural na makakaupo siya rito. Panipi, galit na tumitig si Quinton kay Gerald bago siya tumalikod at bumalik sa kanyang sariling upuan. Quinton, ano ang sitwasyon? Ano ang nangyayari? Bakit niyaya ni Aiden ang basurang iyon na si Gerald na umupo sa mesang iyon? Kasama nila, Panipi, hindi ako sigurado ngunit hulaan ko ito ay dahil hindi siya nasisiyahan na nakuha namin ang mga karapatan na patakbuhin ang restaurant sa halip na ang kanyang pamilya. Orihinal na nilalayon ng pamilyang Baker na kunin ang mga karapatang patakbuhin ang Grand Marshal Restaurant. Gayunpaman, nagawa naming makuha ito sa huli sapagkat ang aking ama ay nagsumikap at gumamit ng maraming koneksyon bago siya tuluyang magtagumpay. Sa palagay ko iyon ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sama ng loob sa atin. Si Aiden, gayunpaman, dahil ito pa rin ang aming seremonya sa pagbubukas ngayon, hindi namin kayang masaktan siya. Kung, sa bagay, ang pamilya Baker ay talagang isang malaki at makapangyarihang pamilya sa Mayberry City. Panipi, iyon ang dapat maging dahilan. Sa wakas naintindihan ng lahat kung ano ang nangyayari. Isang malaking buntong hininga ang inalis ni Alice at sa wakas ay naramdaman ni Xavier na parang nakahinga ulit siya. Kung talagang nagkaroon ng magandang relasyon si Gerald kay Aiden mula sa pamilyang Baker, tiyak na magiging komportable si Xavier. Si Yuri ay wala ring karapatang makilala siya, kaya paano maaaring maging kaibigan ni Gerald ang isang tulad ni Aiden? Sa kabilang banda, hindi nag-abala si Gerald tungkol sa kung ano ang iniisip o sinasabi ni Xavier at ng iba pang mga kaibigan tungkol sa kanya sa ngayon. Matapos makaupo sa hapag, naramdaman niya na talagang nakaka-interes ang pagtingin sa lahat ng magagandang batang babae na namumula nang makita siya. Lalo na ito para kay Elena. Hindi inaasahan, magkikita tayo muli kaagad. Sambit ni Gerald, habang nakangiti. Oo, G. Crawford, sa palagay ko ito dapat ang kapalaran. Sagot ng mga magagandang dalaga habang nakatingin kay Gerald na may matamis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakaramdam ng pagkakagulo si Elena nang maisip niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama kaninang hapon. Napagpasyahan niyang sundin ang kanyang ama at marahan siyang tumango kay Gerald. Ginoo, Gerald, wala kang napakahusay na relasyon kay Quinton. Hindi ba? Biglang nagtanong si Aiden sa oras na ito habang pikit ang kanyang mga mata upang tumingin kay Quinton. Hindi naman tayo malapit. Totoo namang sagot ni Gerald. Mabuti naman, G. Crawford, mayroon talaga kaming plano na mapahiya at sirain ang reputasyon ni Quinton at ang kanyang pamilya sa publiko ngayon. Gayunpaman, lahat kami ay natatakot kay Uncle Zack kaya't wala kaming panang-ahas na gumawa kahit ano. Gayunpaman, kung nais mong suportahan kami at I back up, masisiguro naming winuwasak namin ang Quinton ngayon. Hihihi, Panipi. Ang lihim na mayaman na tao, Kabanata 49. Ano ang plano? Hindi mapigilan ni Gerald na magtanong. Dahil sa kuryosidad, nang lumapit si Quinton upang kausapin si Aiden ngayon lang. Napansin din ni Gerald na kahit na magalang si Quinton kay Aiden. Sa ibabaw, halata na wala silang magandang relasyon. Si Quinton ay simpleng magalang at umatras dahil sa lakas at lakas ng pamilyang Baker. Hahaha. Hahayaan kitang manood ng video. Panipi. Pagkatapos nito, inilabas ni Aiden ang kanyang cellphone bago niya ipinakita kay Gerald ang isang video na naitala nila. Ito ay isang video sa isang malaking silid tulugan. Sa oras na ito, naglalakad si Quinton sa kwarto kasama ang isang walang malay na babae. Ang babaeng ito ay tumingin mga 30 taong gulang. At napakaganda niya. Tungkol sa susunod na nangyari, talagang hindi na kailangan pang ay detalye. Sa kasamaang palad, ang video ay 3 minuto lamang ang haba. At tapos na si Quinton. Kahit si Gerald ay medyo nakaramdam ng kahihiyan matapos mapanood ang video. Bakit mo siya gustong sirain? Hindi ba normal sa mga kabataan na pumili ng mga batang babae? Tanong ni Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Si Aiden ay nanatiling tahimik sandali bago sinabi niya, Mr. Crawford, oo totoo na nasisiyahan kaming pumili ng mga batang babae. Gayunpaman, naiiba ito para sa Quinton. Alam mo ba kung
Sino ang babae sa video? Siya ang stepmother niya. Panipi. Damn it. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Gerald. Ito ay labis na pagpapasigla. Talagang galit ka ba sa kanya kaya't nasundan mo siya at sinisiyasat? Hindi mapigilan ni Gerald na ngumiti ng walang magawa. Sumagot si Aidan, sino ang humiling sa kanila na labagin ang hindi nabigkas na patakaran sa pagitan ng lahat ng mga may-ari ng mga negosyo sa Mayberry Commercial Street. Orihinal na balak ng pamilyang Baker na bumili ng mga karapatan upang patakbuhin ang Grand Marshal Restaurant. Bukod dito, kami na ang pinakamataas na bidder sa oras na iyon at mayroong isang masidhing pag-unawa sa pagitan nating lahat na lumahok sa mga malalaking subasta. Sa huling 3 minuto, karaniwang hindi kami pinapayagan na maglagay ng anumang higit pang mga bid. Gayunpaman, ang pamilya Ziegler ay naglagay ng isa pang bid sa huling minuto at iyon ang dahilan kung bakit sila nanalo ng mga karapatan na patakbuhin ang restaurant. Panipi, dahil nagsimula siyang isang digmaan sa aking pamilya. Pagkatapos ay magsisimula ako ng digmaan sa kanya. Naintindihan ni Gerald na hindi sila naglakas loob na maisakatuparan ang kanilang plano bago ito sapagkat natatakot silang ituloy ni Zack ang bagay na ito at panagutan sila. Pagkatapos ng lahat, bawal para sa mga may-ari ng negosyo sa Mayberry Commercial Street na lumaban sa kanilang sarili. Kaya, nais mo ang aking pagsang-ayon. Oo, hanggat maaari mo kaming may back-up at sabihin kay Uncle Zack na huwag kaming sisihin, may iwan mo na lang sa amin ang iba. Panipi, walang sinabi si Gerald ngunit simpleng isinubo niya ang pulang alak mula sa kanyang baso ng alak. Agad na naintindihan ni Aidan kung ano ang ibig niyang sabihin at mabilis siyang nagbigay ng mga tagubilin sa kanyang nakababatang kapatid. Kinuha ng nakababatang kapatid ang cellphone bago niya sinabi, sige, maghanda ka na upang manood ng magandang palabas. Tuldok-tuldok-tuldok panipi. Pagkatapos nito, mabilis na tumakbo ang bata patungo sa likuran ng banquet hall. Dahil walang pera si Gerald dati, wala siyang pagpipilian kundi ang mabubuli at mapahiya sa lahat ng oras. Bakit niya dapat ipagpatuloy ang pambubuli ng iba, ngayong siya ay mayaman na? Sa makatuwid, si Gerald ay higit pa sa pagpayag na suportahan si Aidan at ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng lahat, natagpuan niya ang pag-uugali ni Quinton na kakaiba at karimari-marim. Ang seremonya ng pagbubukas ay nagpatuloy sa maayos na pagpapatuloy. Pagkatapos, oras na para sa seremonya ng paggupit ng lasso. Bilang batang may-ari ng Grand Marshal Restaurant, natural na kina Quinton ang kailangang umakyat sa entablado upang putulin ang lasso. Alice, bakit hindi ka sumama sa akin? Tanong ni Quinton habang marahang hinawakan ang kamay ni Alice. Maraming tao sa banquet hall ang naiinggit kay Quinton sa oras na ito, lalo na nagselo si Xavier dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya malas. Una, napetsahan niya ang walang silbi na tagumpay, si Gerald. Pagkatapos nito, nakikipag-date siya sa isang ordinaryong henerasyon na mayamang anak na tulad ni Yuri. Magaling kung makakahanap siya ng kasintahan na tulad ni Quinton na may pambihirang yaman at kapangyarihan. Likas na hindi tinanggihan ni Alice ang paanyaya ni Quinton. Sa ganitong paraan, magkahawak ang kamay ni Quinton at Alice habang naglalakad patungo sa entablado. Habang nilalakad nila ang mesa ni Gerald, hindi mapigilan ni Alice ang sulyap kay Gerald. Nararamdaman na parang sinusubukan niyang ipakita sa kanya na kahit saan siya naroon, palagi silang magiging agwat sa pagitan nila. Sinusubukan niyang sabihin kay Gerald na hindi siya may kumpara sa kanila. Tiningnan din ni Quinton si Gerald sa isang matagumpay na pamamaraan na parang tinatapakan niya si Gerald sa ilalim ng mababantang mga mata. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit galit na galit si Quinton kay Gerald ay dahil sa paglaki niya, ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay sinaktan ng isa pang mahirap na tao na katulad ni Gerald. Sa mga darating na araw, sisiguraduhin kong yapakan ko ang lahat sa iyo at panatilihin kang nasa ilalim ng aking mga paa. Hindi ka lang magiging mahirap na tao noon. Napaisip si Quinton sa sarili. Ininom pa rin ni Gerald ang kanyang red wine nang bumalik sa mesa. Ang nakababatang kapatid ni Aidan.
Pagkatapos nito, tumanggo siya. Nang bahagya kay Gerald, na nagpapahiwatig na ang bagay ay nalutas na at maghihintay lang sila upang mapanood ang magandang palabas. Sa oras na ito, tumingin si Gerald patungo kay Quinton na mukhang masigla sa entablado. Parehong naroon ang kanyang ama at ina sa entablado at masasabi ni Gerald na mayroong napaka-abnormal na ekspresyon sa mukha ng madrasta ni Quinton nang makita niya ang hawak ni Quinton sa kamay ni Alice habang dinadala siya sa entablado. Lahat, gusto kong ipakilala sa akin ang kasintahan ko. Ito si Alice. Panipi. Sa oras na ito, lahat ng nakaupo sa banquet hall ay nakatingin kay Alice na magkahawak kasama si Quinton. Pagkatapos nito, ipinakilala siya ni Quinton sa karamihan ng mga tao. Si Alice ay may napakagandang hitsura na kahit si Gerald ay hindi may kakaila. Likas lamang para kay Quinton na maging labis na pagmamalaki dahil kasintahan niya ito. Alice, bakit hindi mo kamustahin ang lahat? Bulong ni Quinton. Kay Alice. Kinakabahan na sinabi ni Alice, kumusta, lahat? Ako si Alice. Panipi. Wow! Beauty, paano mo nakilala si Quinton? O nagpasya kang magsimula ng isang relasyon sa kanya pagkatapos ng ilang uri ng hindi malilimutang nakatagpo? Panipi. Oo, sabihin sa amin ang tungkol dito upang malaman namin mula sa karanasan ni Quinton. Panipi. Sa oras na ito, maraming mga anak na mayaman sa pangalawang henerasyon na alam na imposible para sa kanila na makalapit sa isang magnate tulad ni Aidan. Sa makatuwid, nagpasya sila na sipsipin ang Quinton sa halip. Pinasadahan ni Alice ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok bago niya sinabi, matagal ko nang kilala si Quinton. Si Tito Ziegler at ang aking ama ay dating kasama sa braso, tulad ng para sa kadahilanan kung bakit ako nagpasyang magsimula ng isang relasyon kay Quinton, ito ay dahil lamang sa may ginawa siya para sa akin. Pagkagaling niya sa bansa at talagang napalakas ako nito. Panipi. Wow! Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 50. Ganun pala, ang cool talaga ni Quinton. Ang pinakamahusay na paraan upang ituloy ang isang batang babae ay ilipat ang kanya. Panipi. Ang bawat tao'y hindi mapigil ang may inggit nang marinig nila si Alice na pinag-uusapan ng tungkol sa relasyon sa pagitan nila ni Quinton. Nakaramdam ng labis na kakulangan sa ginhawa si Gerald sa oras na ito. Ang mag-asawang dito ngayon ay talagang larawan ng kaligayahan. Sisimulan na ng Grand Marshal Restaurant ang seremonya sa paggupit ng laso ngayon. Susunod, ipapakita ko sa iyo ang isang mensahe mula sa chairman at CEO mula sa buong mundo. Mangyaring tingnan ang malaking screen. Panipi. Napakasigla ng host at mabilis niyang binago ang paksa upang makatipid ng oras. Agad namang lumabo ang ilaw. Nakatingin si Alice kay Gerald na may ngiti sa labi habang ngumiti. Ito sa kanya. Sa katunayan, naramdaman ni Alice na ang ngiti sa mukha ni Gerald ay isang mapait na ngiti lamang. Hahaha, dapat siya ay berde sa inggit at panibugho. Gayunpaman, sa lalong madaling pag-play ng video, nagulat ang lahat. Ang nagpe-play sa eksena ay hindi lamang isang mensahe mula sa chairman o CEO, ngunit sa halip ay isang eksena sa hotel. Hindi mapigilan ng lahat ng madlan na mapanood ang video sa gulat. Ito, oh my God! Pagkatapos nito, pinanood ng lahat ang isang eksena ni Quinton na may hawak na isang babae habang papasok sa kwarto. Bukod dito, ang babaeng iyon ay hindi lamang sinumang babae ngunit siya ang kanyang ina. Boom! Nagulat ang lahat ng madla. Sa oras na ito, si Quinton ay mayroon ding napakapangit na ekspresyon sa kanyang mukha bago siya namumutla. Napatulala din si Alice. Ang pinakakapanapanabik na eksena sa entablado ay ang reaksyon ng ama ni Quinton at ng kanyang magulong inaang. Ito, ikaw, B*****, sinimulang sigawan siya ng ama ni Quinton. Hindi ako ito. Sinong gumawa nito? Sino ang nagpatugtog ng video? Panipi. Hindi mapigilan na nanginginig si Quinton habang nagsasalita. Kahit na sinisigawan niya na itigil nila ang video, nagpatuloy ang pag-play ng video sa malaking screen. Ito ay talagang hindi magandang tingnan. Umiling si Alice sa pagkabigo. Hindi lamang siya nabigo, ngunit
Niinsulto rin siya at pinahiya sa entablado. Ipinakilala lamang niya ang kanyang sarili bilang kasintahan ni Quinton sa entablado ngunit. Ngayon, may isang taong nagpapakita talaga sa bawat isa ng isang baluktot at karimari-marim na video ni Quinton. Bukod doon, maraming mga reporter mula sa lokal na balita sa banquet hall. Ngayon, siya, si Alice, ay sumikat na. Paano siya maaaring maging isang mayabang tulad ng dati? Ikaw ay B***starred. Sampal. Binigyan ni Alice si Quinton ng mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Talagang itinaas niya ito sa kalangitan bago niya ito ihulog sa lupa ng walang anumang babala. Tinakpan ni Alice ang kanyang bibig ng kanyang kamay habang umiiyak at tumakbo palabas ng bansyo. Alice, Panipi, talagang hindi inaasahan ni Noemi na ganito ang mangyayari. Alam niya na nararamdamang seryosong nasaktan si Alice ngayon at dali-dali siyang hinabol dahil sa takot na may mangyari na isang kakilakilabot. Samantala, sa entablado, hinahampas din ng ama ni Quinton si Quinton dahil sa pagkahiya at pinahiya siya sa publiko. Ang lahat sa banquet hall ay pinapanood ang eksenang ito habang pinupuno ng kaguluhan ang kanilang puso. Hahaha, ngumiti si Aiden habang sinabi niya, nasiyahan ka ba, G. Crawford, upang isipin na ang batang ito ay talagang naglakas loob na asarin ka sa publiko ngayon. Bukod dito, sinusubukan ka rin niyang mapahiya sa pamamagitan ng sadyang pagpahiya sa iyo at ilagay ka sa isang matigas na lugar. Sa palagay ko hindi talaga niya inaasahan ang ganitong bagay na mangyayari. Panipi, si Wereld lang ang makakapagbigay kay Gideon ng isang nakakalokong ngiti. Sa oras na ito, sinulyapan niya si Quinton na nasa entablado pa rin. Habang tinatakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay upang hindi makunan ng mga larawan ang mga reporter. Pagkatapos nito, sinabi ni Gerald na, okay, tapos na ang tuwa. Panahon na para mag-address tayo. Panipi, hindi man lang nasama ang loob sa kanya ni Gerald. Habang iniisip niya ito, naramdaman niyang karapat-dapat talaga ito kay Quinton. Matapos kausapin si Aiden at ang kanyang mga kaibigan, nagpa siya si Gerald na bumalik sa Harper at sa natitirang pangkat. Walang katuturan para sa kanya na manatili pa rito at nagpa siya siyang umalis sa restoran at sumakay ng taxi pabalik sa dormitoryo. Sa oras na ito, nagkataong nagdadrive si Yuri kasama si Savia at sadya siyang bumagal sa harap ni Gerald. Oh, hindi madaling mag-hail ng taxi sa oras na ito ng gabi, tama? Cold na sabi ni Yuri. Sa katunayan, orihinal na nais niyang lumitaw na talagang cool ngayong gabi ngunit wala siyang nagawa. Sa katunayan, halos natalo siya ni Gerald, tulad ng pag-anyaya ni Aiden kay Gerald na umupo sa kanilang mesa. Kung hindi para sa paliwanag ni Quinton, marahil ay hindi nakatulog muli sina Yuri at Savia ng gabing iyon. Pagkatapos nito, pareho silang umalis na walang kahihiyan. Damn it! Ano ang sinusubukan nilang patunayan? Galit na tanong ni Harper. Hoy! Narinig kong kumita ulit si Yuri. Hindi ba mahirap para sa kanya na makalakam kahit $10,000 sa araw na iyon? Narinig ko na nakakuha siya muli ng isang malaking halaga ng pera. Ngayon at bumili siya ng maraming mga regalo para kay Savia. Panipi, sinabi ni Benjamin na walang magawa. Pagkatapos nito, hindi niya mapigilan ang sarili na maiyak ng malakas. Matapos makatanggap ng isang senadoryas mula kay Harper, biglang naalala ni Benjamin na si Yuri ang umagaw sa kanya ng kasintahan ni Gerald. Sa makatuwid, hindi na siya nagpatuloy sa pag-elaborate. Sa katunayan, medyo nagtaka rin si Gerald kung saan kukuha ang pera ni Yuri ngunit hindi siya mapakali upang tingnan ito. Sa oras na ito, biglang nakatanggap ng tawag sa telepono si Gerald. Mula kay Naomi. Gerald, nasaan ka? Maaari ka bang pumunta sa Emperor Karaoke Bar? Si Alice ay nasa problema. Panipi. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.